Hello and what's up mga Dre, nandito na naman kami and welcome sa episode 3 ng The Mojas Channel. I hope everyone is fine while you're watching this video. At kung birthday mo ngayon Dre, maligayang kaarawan sa'yo. Sa mga nakapanood ng teaser ng episode 3, teaser movie lang. Anyway, sa mga nakapanood ay alam na nila kung ano ang mangyayari sa video na ito. Kung bakit ako nagmamadali at aligaga na pumunta sa Music Works kung saan madalas akong bumibili ng mga musical instruments, tools, and equipments at kung ano-ano pang that has something to do with music and music productions. Ay dahil tinawagan ako nung tropa kong si Jax na nagtatrabaho sa Music Works, isa siyang sales rep dito, at sinabi niya na yung gitarang hinahanap ko ay available na. So ayun nga, last time kasi na umuwi ako ng Pilipinas, iniwan ko na yung acoustic guitar ko mga Dre at dinala ko yung electric drum pads ko bilang kapalit. So nag-check ako online dito sa Music Works upang humanap ng mura pero magandang quality na gitara. So nandito na nga tayo sa loob mga Dre. Syempre silip-silip muna tayo habang hinahantay natin yung gitara na in-order ko kay paring Jax. So kung mapapansin nyo dito, ang gaganda talaga ng mga gamit nila. Yung mga top shelf na gitara, mga Ibanez, PRS, Schecter, Fender, meron silang Gibson, so meron din silang mga Stratocasters, meron silang mga vintage na Telecasters, at yung mga legit na mga old school na mga Fenders dyan, mga collector's items. So talaga namang tumitingin ka pa lang ay enjoy ka na. Oh, yes please. At ito na nga mga Dre, nahugot na ni Jax yung gitara na in-order natin. Syempre, testing muna. Kapa-kapa, tignan natin kung medyo maganda ba yung pakiramdam. Pero dahil nga budget guitar lang to mga Dre, syempre hindi siya yung kasing smooth at kasing pulido ng mga talagang nasa matataas na price point na mga acoustic guitar. Pero okay lang kasi itong acoustic naman na to ay gagamitin ko lang sa tuwing tinatamad akong iset up yung electric at syempre pagka medyo chill lang. So ayan na nga mga Dre, pinagtatawanan ako ni Mrs. dyan dahil kita nyo naman hirap na hirap ako. Hirap na hirap. Paano may sasara ngayon yan? Iniwan na nating nakabukas yung sasakyan mga Dre, maisalba lang ang pagbuhat ng gitara. So ayan na nga, habang binibidyohan ako ng anak ko na ina-unbox ko yun, kahit na-unbox na kanina, ay talaga namang iba ang ngiti na naibibigay sa mga mukha ko mga Dre. So kung mahilig ka rin sa gitara, alam mo yung pakiramdam ng ganyan. Pero yun nga mga tol, mukhang maagang mamanahin ng anak ko yung gitara na kakabili lang natin dahil parang nahihilig din siya at medyo nakakatuwa naman dahil nakikita mo yung mga libangan mo ay napipick up din ng anak mo. So ayun nga kinahapunan mga Dre dahil syempre tamad na rin ng magluto. Pumunta muna kami dito sa night market. So ito yung parang bancheto sa atin sa Pilipinas kung saan may mga tindang pagkain at mga tiyangge. Pero bago tayo mamili may nakita akong shooting range na shooting game. Kaya naman naglaro muna ako mga Dre dahil it reminds me of yung parang sa mga perya sa atin, di ba? Pag fiesta. Ayan, so tuwan-tuwa din si Mrs. kahit paano napapatawa siya ng mga bawat baril ko na hindi tumatama dahil malakas ang hangin mga Dre. Oh, yes. So ayun nga mga tol, natapos na rin yung putukan at yung mga asintahan. So nakakuha naman ako kahit paano ng lollipop at binigay ko kay Api-Api. So ayan, tingin naman tayo ng mga pagkain mga tol. So meron tayong kung ano-anong mga Chinese dyan na dumpling, kebab, at meron pang pansit yata yun, at fried rice at kung ano-ano pang mga ibang pagkain dyan. Alam nyo mga Dre, yung problema pag nasa ganitong lugar ka, minsan kahit hindi ka naman nagugutom pero ang dami kasing pagkain na masasarap, ang dami mong nabibili. Kaya kahit minsan nagda-diet ka, nako wala, masisira ang diet mo Dre. So eto na nga, yung isang pinupuntahan namin dito sa night market sa lugar na to is yung Tita's Eat kung saan merong mga Pinoy food. Yan, so merong mga ensaymada, may puto, may pansit, dinuguan, may bopis, may pichi-pichi, may palabok,
at masarap din yung barbecue nila. At marami pang ibang mga Filipino food. Kahit balut o Penoy, meron din sila mga dre. So ayun nga, minsan kaya mo namang lutuin yung mga bagay na yon o yung mga ulam na yon, yung mga pagkain. Pero syempre hindi mo naman kayang lutuin ng sabay-sabay yun. At minsan nagke-crave ka na sabay-sabay mo silang kakainin. Kaya naman it's nice to have a place like this na pwede mong puntahan at pwede kang bumili ng mga pagkain na yon na makapagsasatisfy ng cravings mo, dre. Tulad na lang nitong potato corner na magjowa pa lang kami ni Mrs. ay lagi na naming binibili kasi ang sarap naman talaga ng cheese at barbecue nila mga dre. At ayun nga mga brad, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong araw sa paggala namin, sa paglabas namin at pagpunta namin dito sa night market. Maraming thank you sa mga nanonood ng mga videos namin. Sana ay patuloy nyong panoorin yung mga susunod naming gagawin. At pag gumanda ang panahon mga dre ay isasama naman namin kayo sa mga nature trip dito sa New Zealand na talaga namang nakakamangha dahil sobrang ganda at kung mahilig ka sa nature ay talagang magugustuhan mo. See you sa next episode mga dre. As always, good vibes and God bless. Bye bye!